Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa San Fernando, La Union. Ang model naman nito ay Samsung A12. Yan po yung main issue niya. Ayaw mag-charge, charging issue. So buksan muna natin para makita natin ang loob. So na-try na daw po ito. Tinisting daw ng bagong board, gumana naman daw. Pero yung board niya ay hindi daw talaga gumana. So ayan guys, inon ko na po siya at i-check natin kung ano ba ang naging problema. Ayan. Subukan natin i-charge kung magcha-charge ba siya. So may laman po ito nakarating. So yun po ang sabi na may-ari. Napacheck na sa iba ay hindi daw niya pinagalaw. Kasi daw baka daw mas lalong lumala. So pinagkatiwala na po niya sa atin at ipinadala sa LBC. So ayan guys, kung napapansin niyo po, wala pong reaction ang charger kapag isaksak natin. So buksan muna natin para makita natin ang loob. So ayan, iangat natin yung back case. So, laki po ng tiwala ng may-ari nito dahil nakita niya ang ating mga video na gumagawa tayo ng cellphone. So, napacheck na po ito at hindi niya pinagalaw dahil baka daw lalong lumala. At marami daw siyang mahalagang file dito na kailangan talaga niya dahil baka ito ang kanyang personal na gamit. Kailangan natin magawa. So, hardware problem po ito guys. So, na-try na po ang board. Ang LCD ay hindi talaga nagcha-charge. So, nasa board daw talaga ang tama. Yun po ang sabi ng may-ari. Bago ang lahat, shoutout muna dito. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyo. At sa hindi ko na-mention, shoutout po. So, ayan guys. Kung napapansin nyo po, hindi naman daw ginalaw ang board dito. Chinik lang, tinisting ang board. Hindi daw talaga nagcha-charge sa ibang unit. At tinisting ng board ang kanyang LCD at charging board ay gumana naman daw. So, ang problema daw talaga ay yung pinaka-motherboard. Ayan, kung napapansin nyo po, wala po talagang reaction ang charging. Kaya, unang ginagawa ko po dito ay pinalitan ko ng charging board. So, unang-una, tanggalin natin yung charging board at pinalitan natin. So, makulit din ako dahil ang sabi niya ay na-try na daw talaga ito. Na-check na sa iba at hindi niya pinagalaw. So, gusto ko rin i-check para malaman ko kung tama ba ang sinabi ng may-ari na nasa board ang sira. Tinesting ko muna ng charging board. So, dinala ko po ito sa supplier. Binilhan ko ng charging board, binilhan ko ng LCD. Ay, ganun pa rin talaga. Ayan guys, kung napapansin nyo po, wala rin pong reaction kahit naka-on po siya. Ayan, subukan ko muna i-on. Kahit pinalitan ko ng charging board, nakatatlo ako sa supplier, ayaw talaga gumana. So, nahiya na lang ako dun sa supplier. Binili ko yung isa para hindi naman nakakaya. Test tayo ng test. Tapos, hindi tayo bibili. Ayan guys, kung napapansin nyo po, wala rin pong reaction bago na ang charging board. At pati LCD, sinubukan ko na rin, ay hindi talaga siya gumana. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, sinubukan ko rin po ng LCD. Binilhan ko rin ng LCD. Kasi ang LCD nito, connected po ang charging. Ayan guys, sa baba po yung kabitan ng charging board. So, nasa flex ng LCD ang connected sa charging. So, ayan, tinesting ko muna siya para maging transparent ako sa inyo. So, ayan, tinesting ko, inon ko, at ganun pa rin talaga, wala ring reaction. Kaya ang ginawa ko dito ay grabe guys, sobrang kaba ko po ang ginawa dito kasi daw baka mamaya masira po ito dahil ito po ang pinakamahalagang gamit ng may-ari. So ayan, kung napapansin nyo po, hindi rin talaga siya gumana. So dalawa na po ang ginawa natin, pinalitan ng charging board, pinalitan ng LCD kasi connected yan sa charging ang flex ng LCD. Ayan, papunta po yan sa board. So wala rin po talaga ang reaksyon. So ang ginawa ko dito, hardware issue, nasa mainboard po ang tama. Kaya sobrang kaba ko po talaga, baka matuluyan. Bago ko po ito binidyohan, ay ginawa ko na ito at i-share ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. So ayan, ibinalik ko yung charging board. Ayan, in-screw ko muna ito lahat kasi wala talaga dyan ang tama. Wala sa charging board, wala sa LCD flex. Nasa mainboard po talaga. So tinanggal ko muna yung board kasi nandoon po sa ilalim. So bago ko po ito ginawa ko na una ito. Ayan guys, kung napapansin nyo, binakbak ko po yung pinakabakal niya. So ayan. Ang unang-una, tinester ko muna yung pinakita ko dito. Ayan. Tinester ko muna yung positive doon sa motherboard. Ay okay naman ang linya niya. So ayan guys, kung napapansin nyo, i-ground po natin. Ayan. Yan po yung linya ng positive ng charging niya doon papunta sa baba. So yan, normal po ang charging niya. May palo, hindi naman grounded. Pag i-ground po natin, yan grounded. Pag ilagay natin doon sa positive ay wala pong ground. Normal po siya pero hindi pa rin talaga siya nagcha-charge. So kahit ako dito ay nahirapan ako gumawa. Dapat kapag hindi mag-charge ay possible na grounded ang linya. Yan po yung madalas at madali lang gawin. So ayan guys, kung napapansin nyo po, medyo may pingas na po yung pinakabakal ay tinanggal ko na at hindi ko na pinakita. Ayan, gumamit pa ako dito ng jumper
at tinester ko yung linya dito sa baba. So yun po yung linya ng charging IC. Ayan, yung kung napapansin niyo po, yung itim na malaking parts dyan, ayun po yung charging IC. At tinester ko yung mga parts dyan sa ilalim. So ayan guys, yung itim po na parts ay dyan ko po tinap ang jumper. So ginamper ko po ito. So inabot po ako dito ng 1 oras kalahati bago ito nagawa. So hindi ko na po pinakita kung paano ko binakbak yung bakal kasi guys, sobrang sensitive po ang ginawa ko dito. Pag nagkamali ka po dito ng angat ng takip ay pwedeng masira. Ayan guys, kung napapansin nyo po, dyan ko po tinap ang jumper. So nilinyahan ko po yan papunta sa taas. So ayan guys, kung napapansin nyo po, tinakpan ko po yung linya niya. So nagjumper po ako dyan, tinap ko yung linya papunta doon sa connector. So, doon po yung pinaka-positive yan, sa pinaka-gilid. Yan po yung linya ng positive line ng charging. So, dyan ko tinap ang jumper, papunta doon sa baba. So, napaka-sensitive po ng ginawa ko dito guys. Kung napapansin nyo po, hindi ko na talaga pinakita kung paano ko binakbak yung bakal dahil wala naman talaga akong balak videohan ito. Pero dahil gusto ko i-share sa inyo at request na rin ng may-ari na makita kung paano ito ginawa. Ito na po yung dapat nyong gawin kapag ang Samsung na ganitong model A12, kapag hindi magja-charge at buo ang linya, ito lang ang gagawin nyo guys. Ayan, tinap ko po yung jumper dyan sa positive ng flex, papunta doon sa itim na pyesa sa baba. Yan lang po ang gagawin, i-jumper nyo lang dyan, papunta doon sa ilalim. Ayan, kung napapansin nyo po, yan, yung pinakamalaking pyesa dyan, yan yung po yung charging IC na tinuro ko, yan. So, tinap ko po dito sa itim na pyesa sa baba. So, yan po yung parts ng charging. So, dito ko lang po siya tinap at naging normal po talaga siya. Hindi ko po inaasahan na gagana po ito. So, meron po yung schematic diagram sa Google, pero kung makita niyo na normal ang palo niya, ay hindi mo talaga masasabi na sira yon. So, ang ginawa ko dito ay tinap ko po talaga siya, ginamper ko siya para maging normal. So, sa awa ng Diyos, ay nagawa po talaga siya. Nabalik natin sa normal ang charging. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, ikinabit ko na siya lahat dahil yan po ang tamang paggawa talaga dito. Normal na po siya. So, kinabit ko po na po lahat dahil 100% na po, tested na po ito. So, bago ko po ito binidyohan, ay nagawa ko na po ito. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko ginawa. So, ayan, ibinalik ko lahat. Ayan, kinabit ko muna ang mga parts niya lahat. At saka natin, i-testing ang charging para mabilisang gawa lang tayo. So, ang may-ari po nito ay gusto talaga magawa kasi may mahalagang file siya dito. Yun po yung ginagamit niya, personal na cellphone, at pinagkatiwala pa sa akin na kaya ko daw gawin. Kaya guys, grabe po talaga. Hindi ako makapaniwala na magawa ko ito dahil normal naman ang linya niya. Ayan, kung napapansin nyo po, nagcha-charge na po siya. Ayan, 100% po talaga ang gawaan na to. Sobrang napabilib po ang may-ari nito after na ayos. Kapag ganito ang inyong cellphone na A12 na mayroong linya sa positive at hindi magcha-charge, gawin nyo lang yung ginawa ko ay 100% po talaga magagawa nyo ang cellphone. So ayan guys, binalik ko yung SIM holder at sinarge ko po ito ng 15 minutes at after 15 minutes, ito po ang nangyayari. Nag 100% na po talaga siya. Normal na po siya. Wala na pong sakit sa ulo. So yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking video. Maraming salamat po. Ayan, normal na po talaga siya at sobrang saya ng may-ari nito na nagawa. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood.